Na-realize ko all this time, mali pala yung ginagawa ko sa channel na to. Mali pala yung ginagawa ko sa The 30-Minute Trader, sa TMT program. Sobrang pressured pero mas may igaganda pa pala yung mga results. Sa video na to, sasabihin ko kung ano ba yung maling ginagawa namin, ano ba yung mga maling perspective namin sa TMT. And then kung ano ba yung bago, kung ano yung na-realize ko na mas better version pala. Para mas makatulong sa vision natin na sobrang daming Forex millionaires sa Pilipinas. So, ready ka na? Let's go! Vision dati ng The 30-Minute Trader, to be the highest success rate Forex company in the world. Coach, anong mali doon? Ano, okay yun ah. High success rate, ibig sabihin pagkapasok ng student, kahit sino ka pa, bata ka, matanda ka, nag-graduate ka, hindi, techie ka or hindi, kahit ano pa situation mo, ang goal is maging successful ka. So, ang ginagawa namin, sobrang meticulously iniisa-isa namin yung mga modules. Nilalagyan namin ng mga sobrang malulupit na assignments to make sure na nagigets talaga ng lahat. And also, tuloy-tuloy yung training ng mga coaches, not just in Forex, pero in public speaking, in how you explain things, kung paano ka mas lalalim pa sa personality ng mga tao na nagpa-Forex, paano ka mas lalalim pa sa Forex trading. Sa mga videos dito sa YouTube, ginagawa namin is iniisa-isa namin yung mga comments to make sure na number 1, nagigets nila, and number 2, ano ba yung mga topics na sobrang makakatulong sa audience natin. Pero, hindi pa pala enough yung ginagawa namin na yun. Kasi meron kaming nami-miss na sobrang liit na bagay. Kapag na-meet natin yun, is sobrang laki ng difference ng result. So, masyadong nagpo-focus sa mga house. Actually, yung how namin is 1,000 six-figure earners tsaka 100 millionaires. Sobrang ganda ng vision. Sobrang laking impact nun. Ang nagiging challenge, sobrang pressured lahat ng coaches. Sobrang pressured ko na ang nangyayari, hindi na siya healthy for the community. Bakit? Kasi parang pinupush namin talaga sila. Kain nyo yan, let's go. Napanghihinaan ng loob, hindi. Tuloy-tuloy lang tayo, power! Which nag-work naman yun kasi marami tayong naging millionaires, marami tayong naging six-figure earners, ang daming na-recognize, and then syempre, ang daming nag-work hard para makuha talaga yung goal na yun. Push ng push, yung mga coaches na pupuyat, kakaayos ng mga trackers. Tapos nag-isip pa kami ng maraming ways paano ma-encourage mag-share ng profits yung mga students namin kasi hindi lahat talaga gusto mag-share ng profits nila. Hindi lahat gusto ma-recognize. So therefore, nagiging konti lang yung numbers namin. So parang nangyayari, pressured kami, tapos nalulungkot kami na konti lang. Pero every time na lumalabas ako, may nakakausap ako na TMT student, kumita siya ng ganito, kumita ng ganito, kumita ng ganito, sobrang dami kumita. Pero bakit hindi lumalabas sa numbers? So yun nga, ang na-realize talaga namin is hindi masyadong nagiging home yung The 30-Minute Trader. Ibig sabihin, parang pine-pressure lang namin yung mga tao na mag-push, mag-goal. Kaya natin yan, sabay-sabay tayo, hatangan pataas. Pero what if, hindi pa naman nila talaga time ngayon? Meron silang ibang mga pagsubok. Hindi naman talaga sila nagmamadali. Gusto lang nila ng home away from their home. Paano naman yung mga iba na hindi gumagana sa kanila yung approach na yun? Yung mas okay sa kanila yung caring approach, ganyan. Hindi masyadong masculine, di ba? So bakit ko ba na-realize ng vision na to? Actually, hindi lang ako. Nag-mastermind kami ng buong company. Kaya ako pala ginawa yung The 30-Minute Trader kasi ganito. Nung bata pala ako, feeling ko pala, hindi pala ako belong sa mga tao sa paligid ko. Tapos feeling ko kailangan kong galingan, kailangan kong may patunayan, kailangan kong yumaman or something para mapabelong ako ron sa circle of friends na yun. So isa pala yun sa malaking reason kaya nagkaroon ng The 30-Minute Trader. Kasi ang goal ko, walang tao na maka-feel ng ganun. Ayoko ma-feel mo na hindi ka belong. Ayoko ma-feel mo na you are alone. Wala kang home, wala kang safe space. So, na ulit yung bagong vision ng The 30-Minute Trader to create a home and a safe space for Forex traders in the Philippines. Kaya pala ayoko yung mga nag-argue na Mas maganda yung ganitong strategy. Dapat ganito lang yung strategy mo. Mali yan, hindi ganyan yan. kasi ibig sabihin, may bad judgment yun, hindi yun safe space. Ayaw naman natin yung nasunugan tapos Hindi ka kasi nagre-risk manage. ayaw natin ng ganun. So, hindi ko lang kung naalala nyo, sa Coffee and Conversations kasi, may isang student talaga dun, si Mike, na kaya siya nagsistay sa The 30-Minute Trader and kaya siya nag-i-enjoy talaga sa mga live events. Meron kasing group na nakakapag-share siya, na naiintindihan siya kasi daw sa bahay, hindi naman siya naiintindihan. Lalo na kunyari, nasunugan ka, tapos sasabihin mo, malamang i-judge ka na, Yan, kasi nagsasayang ka ng pera. Tigil mo na yan, magtrabaho ka na lang. so, ang goal ko is, kung ano ang pinagdadaanan mo, safe ka dito sa The 30-Minute Trader kasi pagtutulungan natin yan. Walang magja-judge sa'yo. Hindi mo kailangan magdalawang isip na mag-share kasi what you feel is valid. So our mission is to welcome in our home one Filipino Forex trader at a time.
How? Through our monthly gatherings, through our free Facebook group, 1 subscriber at a time. Kung ikaw na magsusubscribe ka pa lang, and makasama kayo sa group na safe space that you can call a home. Tapos, alam mo ba yung good news? Na kapag nagawa natin yan, tulungan tayo, mag-isa na lang talaga na matutupad yung dream natin na 100 millionaires, 1,000 six-figure earners, and many more. So if nandito ko pa rin sa part ng video na to, I just wanna thank you for being so supportive. And ang pinaka-commitment ko talaga sa inyo is hindi ako titigil hanggat makuha nyo yung dreams nyo, yung mga goals nyo as a forex trader. So let's start this year with a bang. Let's go!